Isipin ninyo ang isang husgado kung saan ang mga gulay ay nililitis mula sa 163 iba't ibang uri na pinag-aralan sa buong mundo. 8 lamang ang napatunayang inosente na talagang nakakapagpanumbalik ng kalamnan pagkalipas ng edad 70. Ang natitira ay guilty walang silbi para sa inyong lakas at ang iba ay mapanganib pa. Sa isang kaso na hinding-hindi ko malilimutan, isang tinatawag na superfood ang lumaki ng 27 beses mula sa orihinal nitong laki sa loob ng tubig, naging parang semento sa lalamunan ng isang senior citizen at nauwi siya sa emergency room sa Philippine General Hospital. Gayunpaman, ang pagkaing ito ay ibinebenta pa rin sa buong mundo bilang isang himala dahil kumikita sila ng bilyon-bilyon. Isipin ninyo, $1 trillion na industriya ang nagpapakain sa inyo ng panghihina habang itinatago ang mga gulay na maaari sanang magsalba sa inyong kakayahang kumilos ng mag-isa. Nakakita na ako ng mga pasyenteng halos hindi na makatayo mula sa silya, ngunit nang idagdag nila ang isa sa mga hindi napapansing pagkaing ito, ginulat nila ako sa pamamagitan ng muling paglakad ng walang tulong. At ngayon, ako po ang inyong doktor, si Dr. Brian Cox, at ibubunyag ko silang lahat pababa mula bilang 8 hanggang 1. Kapag narating natin ang pinakamataas na pwesto, makikita ninyo kung bakit ibinubulong ng mga siyentipiko na mayroon itong kasing dami ng protina ng karne mismo. Ang bawat siyentipikong referensya na ginamit ko ay nakalink sa description. I-double check ninyo ang mga datos para sa inyong sarili bago maniwala sa sinuman. Bago tayo magsimula, tatanungin ko muna kayo, saan kayo nanonood ngayon? Gustong-gusto kong makita ang mga sagot na bumubuhos mula sa bawat sulok ng mundo. At opo, personal kong binabasa at sinasagot ang bawat kwento dahil mahalaga ang inyong paglalakbay dito. Ngayon, nang walang paligoy-ligoy, simulan natin sa bilang 8 sa ating countdown at baka magulat kayo kung gaano karaming protina ang taglay nito. Pang-5, espinaca spinach. Ang espinaca ay madalas na binabaliwala bilang isa lamang ordinaryong madahong gulay, ngunit ang simpleng dahong ito ay puno ng mga compound na direktang nakakaapekto sa paglaki ng kalamnan. Hindi tulad ng maraming gulay, ang espinaca ay naglalaman ng plant nitrates, mga natural na kemikal na nagpapabuti sa daloy ng dugo sa pamamagitan ng pagpapalapad ng mga ugat. Ibig sabihin nito, mas maraming oxygen at nutrients ang nakakarating sa inyong mga kalamnan na nagbibigay daan upang sila ay maayos at lumaki kahit sa katandaan. Isang pag-aaral noong 2011 na inilathala sa cell metabolism ang nagpakita na ang pagkonsumo ng nitrates ay nagpabuti sa husay ng kalamnan ng 11% sa mga senior citizen. Ibig sabihin ay mas nagagamit nila ang oxygen ng epektibo habang nag-eehersisyo. Katumbas iyan ng mas mahabang paglalakad, mas malakas na binti, at hindi madaling mapagod sa mga simpleng gawain tulad ng pagbubuhat ng pinamili. Si Aling Iluminada, isang 72 anyos na retiradong sekretarya mula sa Quezon City, ay madalas makaramdam ng panginginig sa kanyang mga hita sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad sa umaga. Ngunit matapos magdagdag ng espinaca sa kanyang araw-araw na tortang itlog, napansin niya sa loob ng ilang linggo na nakukumpleto niya ang parehong ruta nang hindi humihinto para humabol ng hininga. Narito kung bakit may saysay ang kanyang kwento. Ang espinaca ay hindi lamang tungkol sa nitrates. Nagbibigay din ito ng magnesium at potassium, 2 mineral na nagpapanatili sa maayos na pag-urong ng kalamnan. Kung wala ang mga ito, ang mga kalamnan ay pupulikatin at mabilis mapagod. Mayaman din ito sa antioxidants tulad ng lutein at beta-carotene na lumalaban sa oxidative stress, ang hindi nakikitang pinsala na nagpapabilis sa pagkasira ng fibers ng kalamnan habang tayo ay nagkakaedad.
Ang oxidative stress ay parang kalawang sa metal. Pinapahina nito ang istruktura hanggang sa mabasag. Ang antioxidants mula sa espinaka ay tumutulong linisin ang kalawang na yon. At huwag nating kalimutan ng protina. Bagamat ang espinaka ay hindi kasing siksik sa protina, tulad ng beans, nagbibigay ito ng amino acids. At kapag ipinares sa ibang pagkain, nakakadagdag ito sa kabuuang gasolina ng inyong kalamnan. Isang problema na kinakaharap ng maraming senior ay ang hindi pagpansin kung paano dapat kainin ang espinaka. Ang pagluluto nito ng bahagya tulad ng pag-steam o paggisa ay tumutulong na ilabas ang ilan sa mga pangunahing nutrients nito na ginagawang mas madaling maabsorb ng katawan. May mga benepisyo rin ang hilaw na espinaka, ngunit ang pagpapalit-palit ng hilaw at luto ay sumisiguro na nakukuha ng inyong mga kalamnan ang buong hanay ng maibibigay ng gulay na ito. Ang espinaka ay madalas minamaliit, ngunit para sa mga senior, isa itong kakampi ng kalamnan na nagtatago lamang sa inyong paningin. Kainin ito araw-araw. Ihalo ito sa itlog smoothies o sabaw at mapapalakas ninyo ang inyong mga kalamnan sa bawat pagkakataon. Kung ang espinaka ay nagtatayo ng pundasyon para sa lakas ang susunod na gulay sa ating listahan, ay higit pa riyan. Talagang pinoprotektahan nito ang inyong muscle fibers mula sa pagkasira. Pang-apat, watercress kangkong ilong. Ang watercress ay madalas na hindi napapansin at mas pinipili ang espinaka o kale, ngunit ipinapakita ng siyensya na karapat-dapat itong nasa unahan pagdating sa paglaban sa sarcopenia o pagkawala ng kalamnan. Gramo por siyento gramo, ang watercress ay naglalaman ng mas maraming nutrients kaysa sa halos anumang iba pang madahong gulay, kabilang ang nakakagulat na mataas na halaga ng plant protein, vitamina K at antioxidants na nagpoprotekta sa tumatandang tissue ng kalamnan. Isang pag-aaral noong 2014 sa British Journal of Nutrition ang nagbunyag na ang mga senior na nagsama ng watercress sa kanilang dieta ay nagpakita ng mas kaunting pinsala sa kalamnan na dulot ng ehersisyo at mas mabilis na pag-recover kumpara sa mga hindi kumain nito. Ibig sabihin, mas kaunting pananakit, mas kaunting pamamaga, at mas mabilis na pagbabalik ng lakas pagkatapos ng gawain. Si Aling Pachita, isang 72 anyos na retiradong guro ng piano sa Maynila, ay inamin na hindi pa niya nasusubukang kumain ng watercress hanggang sa imungkahi ito ng kanyang doktor. Nagsimula siyang ihalo ito sa kanyang mga sandwich at sabaw. Sa loob ng ilang linggo, napansin na niya na kayanan niyang tumayo ng mas matagal sa kanyang piano nang hindi nanginginig ang kanyang mga binti. Sinabi niya sa kanyang mga estudyante, "Parang hindi na ako pinaparusahan ng mga kalamnan ko." Narito kung bakit tama ang kanyang kwento. Ang watercress ay mayaman sa nitrates na nagpapataas ng nitric oxide sa katawan na siyang nagpapalapad sa mga ugat, nagpapabuti sa sirkulasyon, at tumutulong na maghatid ng oxygen at nutrients sa mga kalamnan ng mas mahusay. Ang mas mahusay na sirkulasyon ay nangangahulugan ng mas malakas na pag-urong ng kalamnan at mas mabilis na pagkumpuni. Idagdag pa ang antioxidants nito na lumalaban sa oxidative stress na umuubos sa muscle fibers. At ang watercress ay nagsisilbing kalasag at pump ng gasolina para sa mga tumatandang kalamnan. Para sa mga senior, isa itong paraan upang mapanatiling buhay ang lakas at tatag ng binti nang hindi umaasa sa mga tableta o pulbos. Ang watercress ay pinakamainam na kainin ng hilaw, ihalo sa mga salad, ipalaman sa mga sandwich, o i-blend sa mga smoothies. Ang isang dakok araw-araw ay maaaring magbigay ng dagdag na tulak na kailangan ng inyong mga kalamnan upang manatiling matatag. Pinoprotektahan ng watercress ang inyong mga kalamnan at pinapabilis ang paggaling. Ngunit ang susunod na gulay ay may ginagawang mas kapansin-pansin.
Direktang pinapaandar nito ang repair switch sa loob ng inyong muscle fibers, tinutulungan ang mga senior na bumuo ng lakas sa antas ng selyula. Bago tayo magpatuloy, kung nakakakuha kayo ng halaga mula sa videong ito, itap na ninyo ang like button at siguraduhing mag-subscribe at iyon ang bell icon upang hindi ninyo palagpasin ang mga mahahalagang payong pangkalusugan na tulad nito. Pangtatlo, seaweed guso nori dulse. Maaring isipin na ang seaweed ay kakaibang panlaban sa pagkawala ng kalamnan, ngunit isa ito sa pinakamalakas na gulay na protina na makakain ng mga senior. Ang wakame nori at dulse ay naghahatid ng mataas na kalidad na plant protein kasama ng mga bihirang trace minerals tulad ng iodine, magnesium at calcium na direktang nagbibigay ng enerhiya para sa pag-urong at pagkumpuni ng kalamnan. Isang pag-aaral noong 2021 sa Journal of Applied Psychology ang nagpakita na ang ilang seaweeds ay naglalaman ng hanggang 25% protina base sa tuyong timbang nito na may amino acid profiles na maihahambing sa tuyo. Ibig sabihin, ang seaweed ay hindi lamang isang maalat na palamuti. Ito ay isang direktang sandata laban sa sarcopenia. Tingnan natin si Aling Nenita, isang 70 anyos, na retiradong librarian sa Cebu. Hindi pa siya nakakain ng seaweed hanggang sa bigyan siya ng kanyang apo ng isang pakete ng inihaw na nori sheets bilang merienda. Noong una, tinawanan niya ito bilang pagkain ng mga kabataan. Ngunit makalipas ang ilang linggo, napansin ni Aling Nenita na hindi na siya masyadong pagod sa pag-akyat sa hagdan at unti-unting nawawala ang kanyang paninigas tuwing umaga. Sinabi niya sa kanyang doktor, "Hindi ako makapaniwala na ang ganitong gaan at lutong na pagkain ay nakakatulong sa akin na makakilos muli." Narito kung bakit. Ang protina ng seaweed ay mayaman sa arginine at taurine, mga amino acids na sumusuporta sa pag-recover ng kalamnan at nagpoprotekta sa mga cells mula sa oxidative stress. Naglalaman din ito ng polysaccharides na nagsisilbing natural na anti-inflammatory na nagpapababa ng pamamaga sa mga kasukasuan at kalamnan. At hindi tulad ng maraming gulay sa lupa, ang seaweed ay nagdadala ng iodine na tumutulong na i-regulate ang thyroid hormones. Dahil kinokontrol ng thyroid ang metabolismo, ang pagkuha ng sapat na iodine ay tumitiyak na ang mga katawan ng seniors ay patuloy na epektibong nagsusunog ng enerhiya na pumipigil sa panghihina at pagkapagod. Idagdag pa ang omega-3 fatty acids mula sa seaweed at meron na kayong kumpletong pakete para sa lakas ng kalamnan, tatag at proteksyon sa kasukasuan. Madaling idagdag ang seaweed. Ibudbod ang wakame sa mga sabaw, ibalot ang kanin o gulay sa nori o gamitin ang dulse flakes bilang pampalasa. Kahit ilang beses sa isang linggo ay sapat na para punuin ang katawan ng protina at mineral na kulang sa maraming seniors. Ang seaweed ay ang pampalakas ng protina na nagmumula sa karagatan ng kalikasan, ngunit ang susunod na pinagmumulan ng protina mula sa gulay ay humahakbang pa ng isang antas. Hindi lang ito nagbibigay ng mga building blocks, tinutulungan din nito ang inyong mga kalamnan na i-on ang kanilang repair mode nang mas mabilis kaysa sa halos anumang halamang pagkain sa mundo. Pangalawa, edamame batang balatong o young soybeans. Ang matingkad na berdeng batang balatong na nakikita ninyong naka-steam at inasinan sa mga Japanese restaurant dito sa Pilipinas ay higit pa sa isang merienda. May 14 na gramo ng protina, bawat 100 gramo. Ang edamame ay nakikipagsabayan sa mga itlog at namumukod tangi bilang isa sa mga bihirang plant-based complete proteins. Ibig sabihin, ibinibigay nito ang lahat ng 9 na essential amino acids sa tamang balanse para sa pagkumpuni ng kalamnan. Napakahalaga niyan pagkalipas ng edad 70 kapag ang katawan ay nagkakaroon ng anabolic resistance na nagpapahirap sa pag-convert ng protina para maging bagong kalamnan. Nilalabanan niya ng edamame sa pamamagitan ng paghahatid ng malakas na dosis ng leucine, ang amino acid na nag-activate sa muscle protein synthesis.
Natagpuan ng isang clinical trial noong 2012 na inilathala sa Journal of the American College of Nutrition na ang soy protein ay kasing epektibo ng animal protein para sa pagbuo ng lean mass sa mga nakatatanda habang pinapababa rin ang kolesterol at binabawasan ang pamamaga. Si Mang Arturo, isang 73 anyos na retiradong bumbero sa Makati, ay umamin sa akin na nahihiya siya kung gaano nakanginginig ang kanyang mga binti. Ang pagbubuhat ng mga pinamili paakyat sa isang palapag ng hagdan ay nagpapahingal sa kanya at nagiging sanhi ng pananakit kinabukasan. Ipinakilala sa kanya ng kanyang anak ang edamame na naka-steam lang at binudburan ng sea salt. Sa loob ng 2 buwan, sinabi sa akin ni Mang Arturo na nagbago ng malaki ang kanyang oras ng pag-recover. Hindi na siya nakaramdam ng pananakit pagkatapos ng maiikling paglalakad at bumuti ang kanyang balanse. Parang nagigising muli ang mga binti ko. Sabi niya na may ngiti. Sumasang-ayon ang siyensya sa kanyang kwento. Ang edamame ay hindi lamang nagbibigay ng protina. Nagtataglay din ito ng isoflavones, mga plant compounds na napatunayang nagpapababa ng oxidative stress na sumisira sa tumatandang muscle fibers. Idagdag pa ang calcium, magnesium at vitamina K at ang edamame ay tumutulong na patibayin ang mga buto at pabutihin ang nerve signaling para sa mas matatag na paggalaw. Hindi tulad ng mga protein powder o tableta, ito ay isang buong pagkain na sumusuporta rin sa kalusugan ng puso at metabolismo na ginagawa itong isa sa pinakamahusay at pinakakumpletong pagkain para sa mga senior na lumalaban sa sarcopenia. Maaari ninyong i-steam ito kasama ng balat ihalo sa mga salad o i-blend upang gawing sausawan. Paano man ninyo ito ihanda, ang susi ay pagiging tuloy-tuloy. Ang ilang serving sa isang linggo ay maaaring magbago sa nanginginig na mga binti upang maging matatag at malakas. Tinutulungan ng edamame na ibalik ang inyong mga kalamnan sa repair mode. Ngunit ang numero 1 vegetable protein sa listahang ito ay masigit pa roon. Nagtataglay ito ng napakaraming dalisay at siksik na protina, kaya sinasabi ng mga siyentipiko na kaya nitong makipagsabayan sa karne mismo na naghahatid ng uri ng lakas na kailangan ng mga senior para ibalik ang oras sa pagkawala ng kalamnan. Unaugat ng lotus root. Sa unang tingin, ang lotus root ay mukhang isang malutong na gulay lamang na ginagamit sa mga Asian stir-fries. Ngunit ang totoo, ito ay isa sa mga pinakamadalas maliitin na plant proteins sa mundo. Naghahatid ng halos 21 gramo ng protina bawat 100 gramo kapag natuyo isang antas na pumapantay sa karne. Para sa mga senior na lumalaban sa sarcopenia, ang lotus root ay higit pa sa pagkain. Isa itong lihim na sandata. Bukod sa protina, puno ito ng vitamina C, copper at manganese. Lahat ng ito ay kritikal para sa paggawa ng collagen at pagkumpuni ng connective tissue. Ibig sabihin, hindi lang nito pinapakain ang inyong mga kalamnan, pinapatibay din nito ang mga tendon at ligament na nagpapanatili sa inyong mga kasukasuan na matatag. Isang pag-aaral noong 2015 sa Journal of Food Science ang nagbunyag na ang lotus root extract ay nagpabuti ng antioxidant activity sa mga muscle cells, nagpapababa ng oxidative stress at nagtataguyod ng mas mabilis na paggaling pagkatapos ng pisikal na gawain. Hinding-hindi ko makakalimutan ang pagkakilala ko kay Ginang Santos, isang 79 na anyos na retiradong prinsipal sa Baguio na maraming taon nang nagdurusa sa mahihinang binti. Sinabi niya sa akin na kinatatakutan niyang umakyat sa hagdan ng kanyang bahay. Nagsimulang maghanda ng lotus root soup ang kanyang apo para sa kanya 2 beses sa isang linggo. Sa loob ng 6 na linggo, bumalik si Ginang Santos sa aking klinika na nakangiti. Kaya ko nang umakyat sa hagdan ko nang walang takot ngayon. Sabi niya ang boses ay nanginginig sa pagmamalaki. Para sa kanya ang lotus root ay hindi lang pagkain. Ito ay kalayaan. Narito kung bakit napakabisa ng lotus root.
Ang siksik na protina nito ay nagbibigay ng mga building blocks para sa paglaki ng kalamnan, habang ang bitamina C nito ay nagpapalakas sa pagkumpuni ng collagen. Ang mataas na fiber ay nagpapatatag sa asukal sa dugo na pumipigil sa pagbagsak ng enerhiya na nag-iiwan sa mga senior na sobrang pagod upang manatiling aktibo. Ang natatanging halo ng mga mineral nito ay sumusuporta rin sa sirkulasyon na nagpapanatili sa pagdaloy ng oxygen at nutrients patungo sa mga pagod na kalamnan. Hindi lang ito tungkol sa pagdaragdag ng lakas. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng tatag na kailangan ng mga senior upang manatiling malaya at nakakapag-isa. Maaari ninyo itong stir-fry pakuluan bilang sabaw o hiwain ng manipis para steam. Paano man ninyo ito ihanda, ang lotus root ay karapat-dapat sa isang permanenteng lugar sa dieta ng sinumang lampas sa edad 60 na gustong manatiling naglalakad ng malakas. Ang lotus root ang pinakamagandang paalala na hindi lahat ng gulay ay ginawang pantay-pantay. Mula sa 219 na napag-aralan, 8 lamang ang talagang nakakapagbuo muli ng kalamnan at ang lotus root ang nangunguna. Habang ang trilyong dolyar na industriya ng kalusugan ay patuloy na nagtutulak ng mga pulbos at tableta, ang sagot ng kalikasan ay nandito lang sa simula patahimik na tumutubo sa mga maputik na lawas sa Laguna de Bay at sa buong Asya. Ngunit hindi lahat ng gulay ay inyong kaibigan pagkalipas ng edad 70. Sa katunayan, ang ilan sa mga pinakakaraniwang nasa inyong plato ay maaaring mismong nagpapahina sa inyong mga kalamnan, nagpapataas ng inyong asukal sa dugo, at nagpapamaga sa inyong mga kasukasuan. Bago ko ipakita sa inyo ang 8 gulay na makakapagbuo muli ng kalamnan ng masigit pa sa itlog, ibunyag muna natin ang 3 gulay na dapat ninyong iwasan sa abot ng inyong makakaya. Gulay na dapat iwasan numero 3. Patatas, pritong patatas o creamy mashed potatoes. Ang patatas ay maaring maging isang comfort food, ngunit para sa mga senior, maaari silang maging isang nakatagong bitag. Kapag pinirito o binalutan ng cream at butter, pinapataas nito ng husto ang asukal sa dugo na nagpapahina sa mga kalamnan sa paglipas ng panahon. Isang pag-aaral sa Harvard noong 2016 ang nag-ugnay sa regular na pagkonsumo ng pritong patatas sa 33% mas mataas na panganib ng type 2 diabetes. At sa mga senior, ang hindi matatag na asukal sa dugo ay kadalasang nauuwi sa pagkapagod, mas mabagal na paggaling at higit na pamamaga sa mga binti. Kunin nating halimbawa, si Mang Lando, isang 75 anyos na retiradong trooper ng jeep. Paborito niya ang kanyang pang-araw-araw na fries na sinasabing gulay lang naman ang mga ito. Ngunit nang suriin siya ng kanyang doktor, ang kanyang fasting blood sugar ay napakataas at ang kanyang mga hita ay humina sa kabila ng pagiging aktibo niya. Tanging nang bawasan niya ang fries at pinalitan ang mga ito ng mga beans na mayaman sa protina, saka pa lamang nagsimulang bumalik ang kanyang lakas. Ang patatas ay ayos lang minsan, ngunit bilang pangunahing pagkain, itinutulak nito palabas ang mga tunay na pagkaing may protina. Iyan ang dahilan kung bakit tahimik nilang napapabilis ang sarcopenia, iniiwan ang mga senior na may mga calories sa halip na gasolina para sa kalamnan. Gulay na dapat iwasan numero 2, mais corn. Ang mais ay matamis, nakakabusog at matatagpuan sa lahat ng bagay mula sa mga tinapay hanggang sa mga merienda, ngunit ito ay mapanlinlang. Ang mais ay puno ng starch, ngunit halos walang laman pagdating sa magagamit na protina. Ang mga senior na pinupuno ang kanilang mga plato ng mais sa halip na beans, lentils o madahong gulay ay nagpapakabusog sa carbs nang hindi binibigyan ng kanilang mga kalamnan ng kailangan nito upang muling mabuo. Si Lola Doring, 80 anyos mula sa Pampanga, ay mahilig sa kanyang nilagang mais tuwing tag-araw. Ngunit noong umabot siya sa kanyang 80s,
Ang kanyang mga binti ay naging napakaabuway, kaya kinailangan niyang isuko ang paglalakad papunta sa palengke. Ipinaliwanag ng kanyang nutritionist na ang kanyang dieta ay mabigat sa mga starches tulad ng mais at patatas, ngunit mababa sa dekalidad na protina. Nang palitan niya ang mais ng mga protina mula sa tuyo, nagsimulang bumuti ang kanyang balanse. Ang nagpapalala pa sa mais ay ang karamihan sa modernong mais ay highly processed tinanggalan ng mga nutrients nito at madalas na ipinapares sa butter o asukal. Para sa mga senior ang kombinasyong ito ay nagdudulot ng pamamaga at ninanakawan ang mga kalamnan ng mga amino acids na lubhang kailangan nila. Gulay na, dapat iwasan numero 1, talong eggplant. Ang talong ay may magandang reputasyon sa kalusugan, ngunit ang paraan ng pagluluto ng karamihan sa mga tao rito ay ginagawa itong mapanganib para sa mga kasukasuan at kalamnan ng mga senior. Ang laman ng talong ay parang espongha sumisipsip ng mantika hanggang sa ang isang serving ng pritong talong tulad ng torta ay maaaring maglaman ng mas maraming taba kaysa sa isang burger. Para sa mga senior na naghihirap sa pamamaga ng kasukasuan o nangihinang mga binti, ang mga tabang iyon ay nangangahulugan ng mas maraming pamamaga, mas maraming paninigas at mas mabagal na pag-recover. Hinding-hindi ko makakalimutan si Aling Elvira, 72 anyos na pumunta sa akin na nagrereklamo na umiinit at sumasakit ang kanyang mga tuhod pagkatapos ng hapunan. Lumabas na kumakain siya ng pritong talong nang hindi bababa sa 3 gabi sa isang linggo. Nang bawasan niya ito at lumipat sa mas magaan at mayaman sa proteinang mga gulay, kapansin-pansing nabawasan ang kanyang pamamaga at nakapaglakad siyang muli sa kanyang hardin nang walang sakit. Ang gulay mismo ay hindi ang kontrabida, kundi ang paghahanda. Ngunit para sa karamihan ng mga senior ang talong ay nauuwi bilang isang patibong ng taba na nagpapamaga sa mga kasukasuan sa halip na pagalingin ang mga ito. Kaya ngayon ay nakita na ninyo, mula sa munggo mung beans sa bilang 8 hanggang sa lotus root sa bilang 1 ito, ang 8 gulay na naghahatid ng mas maraming protina kaysa sa mga itlog at maaaring makatulong na bumuo muli ng kalamnan kahit pagkatapos ng edad 70. Ang totoo, ang sarcopenia ay hindi maiiwasan. Ito ay isang problema sa nutrisyon at sa tamang mga pagkain, maaari ninyo itong labanan. Ang bawat referensya at pag-aaral na nabanggit ko ay nakalink sa ibaba. Kaya wag lang basta maniwala sa aking salita. Suriin ninyo mismo ang siyensya. Ngayon nais kong marinig mula sa inyo. Ilang taon na po kayo? At alin sa 8 gulay na ito ang pinakamasaya kayong subukan muna? Binabasa at sinasagot ko ang bawat komento dahil ang inyong mga kwento ay mas mahalaga kaysa sa inyong inaakala. Kung ang videong ito ay nagbigay sa inyo ng pag-asa, i-hit ang like button upang mas maraming mga senior ang makahanap nito. Ibahagi ito sa isang kaibigan o kapamilya na nangangailangan ng mas malalakas na binti at mag-subscribe para sa higit pang nagliligtas buhay na mga payong pangkalusugan na mas gugustuhin ng $1 trilyon na industriya ng pagkain na hindi ninyo marinig. Ang inyong lakas ay hindi nawala, naghihintay lang itong bumalik sa bawat pagkain natin. Isang mahalagang aral. Bilang inyong doktor, nais kong iwanan sa inyo ang kaisipang ito. Ang ating edad ay isang numero lamang at hindi ito sapat na dahilan upang isuko natin ang ating lakas at kalayaan. Ang tunay na gamot ay hindi palaging matatagpuan sa loob ng botika. Madalas, ito ay naghihintay lamang na piliin natin ng wasto mula sa ating sariling hapagkainan. Piliin natin ang mga pagkaing nagpapalakas sa atin at alagaan natin ang ating katawan gamit ang mga likas na biyaya ng kalikasan. Kung meron kayong anumang mga katanungan o iniisip i-drop ang mga ito sa comments sa ibaba. Gustong-gusto naming marinig mula sa inyo. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button,
i-share ang videong ito sa mga mahal sa buhay at sabay-sabay nating palakasin ang isa't isa. Maraming salamat po sa panunood.